Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ito po ang misyon at panalangin hosted by yours truly, Reverend Sergio Arevalo Jr. dito po sa Chosen UMC. At ngayon po ay November 12, alas 8 ng gabi at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. Akong iusap sa inyo, kung kayo po ay Facebook users, please share this video. Kayo naman po ay YouTube fans, please subscribe to Hope Bringer channel. Join with us until the end of this program to receive your gifts. Yes, meron po akong regalo sa inyo after this program. At siyempre po, ang ating pong gawain sa gabing ito ay una, meron tayong reflection. Pagkatapos po ay meron tayong interview sa ating pong noble guest tonight, si D.S. Apple Cunanan ng South Korea. And afterwards, we're going to read some prayer requests. And of course, our actual prayers. So ngayon po ay magpapatuloy tayo sa gabing ito at nais ko pong basahin at magkaroon po tayo ng reflection sa gabing ito. Ang ating pong teksto sa gabing ito ay nasa Luke chapter 24 verses 44 hanggang 49. Ngunit babasahin ko lang po yung nandun sa verse 47. Ganito po ang sinasaad. Then repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in His name to all the nations beginning at Jerusalem. Meron po akong kwento sa inyo. Meron po isang batang-bata, young boy, hiniling na yung nanay niya tsaka yung lola niya na makipaglaro sa kanya sa labas. Meron siyang tinatawag na sandbox. Sandbox. Isang box na marami o punong-puno ng mga buhangin. Paborito ng mga bata yan. So nagpunta sila doon sa front yard. At itong bata, binigyan yung nanay at saka yung lola niya ng shovel at saka pail. Laruan ng bata yan eh. So, okay, yung mga nanay at saka yung lola ay kinuha ito at naglaro sila. Yung batang lalaki nandun, yung young boy, naglalaro sila. Ngunit alam niyo itong nanay tsaka yung lola ay nalibang sa kwentuhan nila. Marami silang kwento hanggang sa dumating ang pagkakataon na hindi nila napansin yung bata, wala na doon at naglalaro na sa likod. Kasi sila ay busy in talking with one another. So they forgot the young boy. Sometimes it's easy as time goes by to lose your focus on what you're doing and why you're doing it, di ba? But if you forget what your purpose is, you can look awfully silly. Alam po niyo, may mga simbahan tayo na ganyan, Minsan sila ay nalilibang sa maraming mga bagay at yung talagang focus, nakakalimutan, yung mission, nakakalimutan. Sometimes we get involved in all sorts of activities and programs that do not serve that mission. Thus, we must be clear about our mission as a church and how we are to fulfill it. Kailangan alam natin yung focus natin
alam natin yung mission natin, hindi kung ano-ano yung ginagawa natin. We have our mission na binigay ng Panginoon sa atin. Ano yung mission na yon? Kung tatanungin ko ba, alam nyo. Where the Bible says, repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in His name to all nations and beginning at Jerusalem. This is our gospel. And this is part of the gospel of the kingdom of God. No? Brethren, let us focus on our mission upang sa ganon ay we are in the right track. At hindi tayo nagsasayang ng panahon at salapi kung ano-ano ginagawa natin, but that is not our mission. Let us read the Bible, and the Bible will tell us what is our mission entrusted to us by the Lord Jesus Christ. Yeah. That's our reflection tonight, mga minamahal, mga kapatid. Tayo po ay magtutungo sa ating pong bisita sa gabing ito. At kararating lang po, give us time. Yan. Si D.S. Apple Cunanan. Yan, si D.S. Apple. Ay kasama na po natin dito. But before that, of course, I want to give you something na hindi natin makakalimutan ang ating pong minamahal na DS. Si DS Apple po ay pumasok sa kanyang ministeryo, entered to the ministry noong pong 1988. At naordinahan po siya na elder ng United Methodist Church noong 1997. At noong pong 2008, siya po ay naging District Superintendent ng Middle Philippines Annual Conference. At noong 2016, siya po ay naging professor sa Wesleyan University, Philippines, dito po sa Cabanatuan. At noong pong 2018, 2 years ago, ay pinadala po siya sa South Korea upang maging misyonero at magmisyon doon sa ating mga kababayan doon. Hindi lang mga kababayan natin, kundi ganun din yung mga Koreanong naroon. Si D.S. Apple ay isang widower with 3 sons at meron siyang 2 grandchildren. Yan. So, magandang gabi po, D.S. Apple. Kumusta po kayo? Narinig niyo po ba ako, D.S. Apple? Yan. Si D.S. Apple ay kasama natin ngayon. Katatapos lang ng kanyang pagsamba sa South Korea at pinagbigyan niya tayo. Kumusta po, D.S. Apple? Hindi tayo narinig yata ni D.S. Apple. Magsalita na po kayo, DS. Medyo malayo kasi tayo sa South Korea and dito po ngayon sa Pilipinas ay umuulan kaya medyo apektado ang ating yan DS, narinig ka na namin. Please come, DS. Magandang gabi po. DS, kayo po ay katatapos lang ng inyong gawain sa inyong pagsamba dyan. Kumusta po ang inyong pagsamba? Mabuti naman po, sa awan ng Diyos ay nakakapag midweek na rin po kami, kaya lang po ay mahigpit pa rin ang pagsunod sa protocol ng gobyerno, katulad ng no face mask, no entry, yung pong social distancing,
saka po yung pagkuha ng body temperature at paggamit ng sanitizer na nasa may pintuan ng church. Okay. So naapektuhan mo ba yung attendance ninyo sa pagsamba ninyo? Malaki po. Malaki ang lalo na sa English worship service na hinahawakan ko, may mga company na hindi pinapayagan yung kanilang mga worker na dumalo sa mga church activities. Mhm. At saka yung mga family ng mga Pilipino na Korean, ang asawa, mga biyanan, gano'n. Hindi rin pinapayagan ang mga Okay. Pilipino na dumalo sa mga pananambahan po sa church. Kaya malaki ang naging epekto po talaga. Mhm. Sa pagkakaalam po namin, DS Apple, kayo nagpunta dyan 2018 na hindi pa lockdown noon, wala pang Opo. pandemic. That time na nakarating kayo doon, anong unang ginawa nyo para makapag-misyon sa South Korea? Hmm. Actually po, nung dumating ako rito ay pinag-umpisa agad ako ng senior pastor sa opisina dahil Sabado yata, kung hindi Sabado, Biyernes nung dumating po ako rito. Kailangan na nila yung serbisyo ko dahil yung aking pinalitan po na Filipino pastor ay almost 2 weeks nang wala. Oh, I see. Kaya agad-agad ay pinaggayak po ako ng gawain ng pagsamba. Nangangapa po ako nun dahil wala akong ka-idea kung ano ang sistema nung aking pinalitan. Aha. So, mga ilan po yung inabutan yung mga miyembro that time? Yung pong first Sunday na ako ay nagsimula, siguro mayroon lamang silang 12 o 13 na Mhm. attendant. Ito ba yung mga Pilipino o Koreano? Mix po siya. Meron po akong inabutan dito na Filipino majority, Uganda, meron po akong nabutan Nepalese, Korean. Ayan. Mhm. Yun po yung mga inabutan ko rito. So, nung 2018, ganun ang bilang. Bago po mag-lockdown, Hmm. ilan na yung naging members ninyo? Yun. Inaabot po kami noon ng 70. Ah, Ang 7-0, ha? mm, mm. So, malaki Bago po ang mag-lockdown. pag-increase ng May inyong attendance. Opo, opo. Paano po ang ginawa nyo, DS, sa inyong strategy? Biruin nyo, ilan kayo nagsimula kayo o ilan lang? 16, ngayon naging 70? Opo, gano'n po yung naging bilang bago mag-lockdown. Ah, ang strategy ko po na ginawa ay yung mga inabutan ko pong mga member, kinausap ko sila at nag-schedule ako sa kanila ng pagba-Bible study do'n sa kani-kanilang mga area po ba, Aha. gano'n. Kasi, ah, meron silang kanya-kanyang mga parang dormitory, gano'n, sa mga kumpanya nila. So, Oh, nag-start po ako ng Bible study doon sa kani-kanilang mga area. And okay. then, sila din ay encourage ko na mag-invite ng mga foreigners na sumama. So, gano'n po, unti-unti hanggang sa inabot namin yung bilang na yun. Bago nga po mag-lockdown ay mayroong plano yung aming senior pastor na i-extend yung lugar ng aming Mhm. worship service area dahil masikip. Pero nag-lockdown naman kaya biglang Biglang lumuwag uli. naman ang attendance.
So Opo, ayun lang. ulitin ko lang, DS, yung naging strategy niyo sapagkat marami po tayong mga misyonero at mga pastor na nakikinig sa atin ngayon, na nanonood sa atin. Ah, Mm. Nagbisita po kayo sa inyong, sa mga bunk house, mga tirahan, mga prospect Oo. ninyo, and then nagkaroon po kayo ng mga pag-aaral ng Biblia sa lugar na yon, and then you Oo. encourage them Hmm. to invite other people to attend the church. Tama po ba, DS? Opo. Opo, gano'n nga po yung ginawa ko rito. Napakaganda po nung strategy niyo at, Saka po yung mga oo, maganda po yun. Ah, paano po ano, ito medyo personal po ito sapagkat marami pong mga kasama tayong pastor na nasa kalagayan ninyo. Alam natin na bago kayo umalis ay nawala ang inyong, asawa at, opo. most likely ay kayo ay, malungkot pa nung umalis. Paano ito Hmm. nakaepekto o nakaepekto ba ito sa inyong pagmimisyon, sa Korea? Opo, malaki ang epekto lalo na at, nag-iisa lang din ako dito sa bahay ko. Ah, Pagdating ng hapon, pag-uwi ko dito sa bahay mag-isa na lang ako. Malaki ang naging epekto dito sa personal kong buhay. Pero sa awa ng Diyos, dahil nga sa ano po, sa advanced technology din, nakakausap ko naman ng madalas yung aking mga anak, yung aking pamilya. Kaya po nakakatulong yun para yung lungkot ay maibsan, gano'n po. Pero Hmm. bilib ako sa inyo, DS, kasi kahit na kayo'y malungkot, ay nagawa niyong magmisyon diyan sa mga kababayan natin at sa iba pang mga foreigner diyan sa South Korea, no? So, in your Mhm. personal life, paano po niyong ginawa? Kayo ba'y nanalangin? Ano ba ang Ah, ang strategy niyo para sa sarili naman niyo? Opo. Yun ang isa sa maganda dito sa bansang ito, lalo na itong church na ito, yung kanilang pagiging mapanalanginin. Araw-araw po meron kaming, pagsamba rito o pananalangin tuwing madaling araw, Dawn prayer. ayun. Dawn prayer. Nag-start po kami dito ng dawn prayer ng 5:00 ng umaga, ah, 4 AM diyan sa atin, Aha. 4 AM diyan sa atin. Kaya po gumigising ako rito everyday ng 4:30, 30 minutes na naggagayak bago pumunta sa church. Yun po, napakalaking tulong po nun sa akin. Talagang nakapagbigay ng kalakasan sa akin yung gawain na araw-araw nasa church, nananalangin. Yun, lumalakas ang loob. Yung lungkot, eh, parang ano na lang, pangkaraniwan na lang. Ganun po ang nangyayari. Purihin ng Panginoon sapagkat, you survive doon sa kalungkutan, ano? DS, gusto kong, Mhm. dagdagan natin yung paliwanag natin do'n sa dawn prayer kasi yung dawn prayer, diyan sa Korea ay hindi Ah. masyadong pamilyar dito sa atin. Sa atin, pagka malapit ng magpasko, ano, sambang umaga o sambang gabi, yun lang meron tayo. Pero diyan sa Opo, opo. Korea, alam natin na Mm. at least 365 days ang dawn prayer. Gigising na maagang-maga, nagyeyelo Opo. sa labas, yung mga bata ay, Opo. nagmamarcha, Ayun, ayun. lalakad papunta sa kanilang simbahan. Ano po mga karanasan ninyo at saka yung mga Opo. ibang kapatid diyan? Ayun po. Yun po ang talaga pong ano, na napaka napakasarap sa pakiramdam at yun nga, very touching yung kanilang pananampalataya at paglilingkod, ano po. Yun nga sabi niyo, nagyeyelo tapos madaling araw pa, pero hindi nawawalan ng tao ang dawn prayer meeting sa madaling araw. Mhm. Ah, Hindi katulad nga sa atin tuwing Pasko lang, gano'n. Bukod po dun sa dawn prayer meeting na yun, meron pa kaming midweek dito, meron pang
Friday evangelistic night. Every Friday po yon, every Wednesday, every Friday. Tapos pag linggo, ang pagsamba ay 4, gano'n po. Araw-araw ay hindi po nawawalan ng activities ang local church. Napaka ano po, napakasarap sa pakiramdam at nakakahanga ng mga mananampalataya ng mga Koreano. Sabi ko nga, magaganda na ang buhay nitong mga taong ito. Pero sa kabila ng maganda na ang buhay nila, kumpara sa ibang mga bansa, pero yung pananampalataya nila at paglilingkod sa Panginoon, nandun pa rin ang marubdob. Alam niyo po, nitong lockdown, then nag-utos ang gobyerno na dapat 50 persons lang ang dapat na nasa loob ng simbahan ng Sunday. 400 po ang members nitong church na ito. Di 50 lang. Nagrereklamo yung mahigit na 300. Bakit daw wala sila sa lista? Nababasa ko yung kanilang mga comments doon sa group chat ng aming senior pastor. Marami ang nagrereklamo bakit daw sila hindi kasama sa listahan. Yung kasabikan po ba nila na talagang magpunta sa church? Ganun na lang. Parang sila yung nagpupumilit na pumunta sa church kahit na sinabi na ng senior pastor na walang hihigit sa 50. Ito lang ang mga pupunta. Yun po ang kanyang sinabi doon sa group chat. Pero yun nga po. Kahanga-hanga. Sabi ko, ang ganda na ng buhay nila. Pero kahit maganda na ang buhay nila, ay nandun pa rin yung talagang kasigasigan nila sa paglilingkod. Sobra. Napakaganda po noon. One time ay nandyan ako sa may UIDO Full Gospel Church. At nagmamasid ako doon sa labas. Ano? At napakaraming mga naka-standby papuntang entrance. Sabi ko doon sa isang kaibigan, bakit ka kung maraming tao doon papuntang entrance? Kasi naghihintay sila na bubuksan yon sapagkat hindi pa tapos ang pagsamba doon sa loob. At nung buksan yung exit, at binuksan na rin yung entrance gate, ay nagtakbuhan yung mga tao papasok ng simbahan. Bakit ka kung nagtatakbuhan sila? Kasi isang segundo lamang na mahuli sila, wala silang upuan. That's wonderful, yes. Siguro naranasan nyo o nakita nyo yung ganong senaryo dyan sa Korea. Opo. Ganon nga po, maraming mga churches tayo na dito lang po ay talagang pag nahuli ka noong bago mag-pandemic, lalo na yung hapon, yung pang alas 3 namin ng hapon, talagang wala ka nang maupuan. Ganun to ang mga at dito po alam niyo naman halos dikit-dikit ang mga simbahan pero sa kabila ng ganun ay punong-puno pa rin yung mga simbahan. Methodist Church po dito, isang siyudad lang ito kung tutuusin ang daming mga Methodist Church dito. Lalo dun sa city, pinaka-city niya. Hindi ko pa po napuntahan lahat yung Methodist Church doon. Pero yung 3 napuntahan ko sa isang city lang po. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang gaganda. Yun nga po, yung panalangin nila. Tsaka po yung pananalangin nila dito, kakaiba. Talagang hindi nila tinatago kung ano yung nararamdaman nila sa Panginoon. Sinisigaw nila yun sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. Katulad sa atin, tahimik na tahimik. Pero dito, talagang isinisigaw nila yung kanilang mga panalangin sa Panginoon. Lalo na pag dawn prayer meeting. Kaya punong-puno ng mga panaghoy kung minsan yung loob ng prayer room. Yeah, natatandaan ko nga, DS nung una ay natakot din ako kasi umiyaw, Chuya! Kang ganyan. Ano ba ibig sabihin ng Chuya na yun? Suyo, sabi po nun. Kumbaga sa atin, Lord. Yung ganun po, Panginoon. Okay. Apuji, yung pong mga ganun, Apuji, Father. Ganun. Sinisigaw nila yon. Suyo, Holy Spirit. Kanilang
DS, yung bang prayer booth, meron ba kayo dyan sa church o nagpupunta kayo sa mga prayer mountain? Pwede bang expound nyo ito? Opo. Dito po sa lugar ko ay wala po yung prayer booth, ano po, kundi yung prayer room. Everyday bukas po 'yon, yung aming prayer room. Kaya everyday pwede kang pumunta ron para manalangin doon sa pinaka basement nitong church. Everyday po 'yun bukas. Marami din po ang nagpupunta araw-araw. Hindi lang hindi lang tuwing dawn prayer meeting, anytime na yung mga miyembro gustong manalangin, open po 'yun na pumasok para manalangin. Yung prayer booth naman na napuntahan ko po sa malalaking siyudad dito, parang cubicle lang po siya, na kasya lang ang isa o dalawang tao. Tapos do'n po sa loob nun mayroong isang, katamtamang laki ng krus, parang maliit na altar. And then mayro'n pong ano, meron po siyang speaker na maliit Mhm. na yung mga, sounds ay mga hymns, ayan. Tapos may Bible do'n. Sa malalaking siyudad na napuntahan ko do'n, sabi nung pastor, marami daw do'n ay ang mga, nagpupunta, hindi lamang para manalangin kundi yung po bang nagfa-fasting, Aha. ayan, nagfa-fasting sila. Mm, mayroon pa daw po nagfa-fasting do'n, taglinggo, gano'n. Ah, Maganda po yung fasting kasi so yun po. hindi lang sila Hmm, nakapagda-diet at talagang pinapalakas pa nito ang mm. kanilang pananampalataya. Merong ibang simbahan naman hindi fasting Oo. kundi feasting. Siyempre, yung mga Nung araw po Pilipino 'pag nasubukan ko rin nagsama-sama may feasting talaga, 'no? Diyan ba meron din? oo, ayun, 'di nawawala po dito. Madalas po dito, bago po mag-lockdown, ah, yung church dito ay meron pong malaking parang restaurant sa ilalim. Ang capacity po nun siguro mga kaya nun mga 200 hanggang 250 na katao. After worship service, every Sunday, lahat ng gustong kumain bukas yung pinaka-kitchen ng church. Kaya every Sunday, libre ang tanghalian nung bago po mag-lockdown. At saka bukod dun, may mga gatherings po kami dito. Yun po ang isa sa strategy na maganda rito. Noon, supposed to be ngayon pong November, meron po kaming meron po akong inorganize na MBA. Yun po ay Migrant Basketball Tournament o Migrant Basketball Association dito. Ah, Opo, Migrant Basketball Association. Ako po ang nakapagsimula dito nun. Nag-invite kami ng mga Pilipino dito sa malapit dito sa lugar na ito, ng basketball tournament. Ano po, gustong-gusto pala ng mga Pilipino 'yon. Oo, Mhm. 2 linggo po namin ginawa 'yon. Hmm. Ngayon ang strategy na ginawa bago mag-start yung basketball tournament tuwing Sunday, nagkakaroon kami ng pagsamba. Mhm. So lahat ng mga invited na mga players sa iba't ibang lugar, mga Pilipino, kasama na yung kanilang mga cheering squad, mga cheerer, sinasama namin sila sa pagsamba, gano'n po. At yun na rin yung time ko para pagsabihan itong mga kababayan nating mga Pilipino na huwag silang, 'wag silang kung saan-saan nagpupunta kung araw ng linggo, gano'n po. Kung may malapit kayong simbahan do'n sa inyong mga bayan na kinalalagyan, magsimba kayo, yun po ba. Sabi ko ang swerte ninyo kako kumpara sa ibang foreigner o ibang, OFW
dahil ang sarap ng buhay ninyo kako rito sa Korea kumpara sa ibang mga OFW. Ang sarap ng pagkain ninyo. Sabi ko sa kanila, ah, free kayo kahit saan magpunta. Maganda pa ang sweldo ninyo. Ang daming simbahan sa paligid. Sabi ko, free kayo na magpunta. Huwag niyo pa akong sayangin yung napakagandang opportunity ng Panginoon na binigay sa inyo sa bansang ito na makapag makapaglingkod sa Kanya sa mga panahon na kailangan kayo nasa loob ng simbahan. Yun Yes, po. ang ibig mong sabihin itong mga teams, basketball teams na sumama sa Mm. palaro ninyo ay hindi miyembro Mm. ng ibang simbahan, kundi they are members of this basketball team. Opo, hindi po sila mga miyembro, kundi um, mga Pilipino po na nagkalat dito sa Chungnam-do Province. Mhm. Ayun po. Iba-ibang relihiyon 'yan. And that's the time Iba-ibang na sekta. you preach the gospel to these Opo, people, ano? opo. Very supportive naman itong church nung sabihin ko na mayroon kaming gano'ng programa. Tinanong kung anong kailangan ko. Mabibilis naman yung mga miyembro ko dito bago pa nung inorganize namin. Magaling sila, alam na nila yung pagpapatakbo ng liga. May mga registration din, bawat team, Mhm. gano'n. Tapos nakuwenta na nila kung magkano yung papasok, kung ilang team, kung magkano yung kulang. So yung kulang, sinabi ko dito sa mother church na kung kailangan namin na kulang, no problem. Agad-agad binigay yung kailangan naming pera para doon sa programa. Then yung mga mga equipments dito na kailangan sa mga games namin binigay. So ayun, naging successful po 'yun. Sana nga sabi ko po kalawang taon sana ngayon kaya lang bawal po Mhm. dahil DS, sa yung lockdown. binanggit niyo yung parang evangelistic service pagka Friday. Paano niyo ginagawa ito? Opo. Yung pong evangelistic night dito every Friday po, ginagawa po rito 9:00 ng gabi. Dito, diyan sa atin ay 8. Natatapos po kami hanggang 10:30 ng gabi. Ginagawa po namin ito sa sa basement ng ng church. Do'n po yung venue. 30 minutes po yun na praise song, gano'n po. And then 30 minutes din yung preaching ng senior pastor. And then 30 minutes po yung panalanginan. Mhm. Gano'n po yung setup ng evangelistic night namin dito. May mga pagkakataon po na nakakadalo din yung ibang mga Pilipino na marunong ng mag-Korean kaya na-experience din po nila. Yung bang Friday evangelism niyo, English ba yun o Korean ang language na gamit niyo? Korean po ang language ng gamit. Mhm. And then yung pong mga audience niyo, mga Hmm. Koreano. Mostly mga Korean. Okay. Napakaganda po nung inyong mga strategies sa DS at tutuwa ako at binigyan niyo kami ng Hmm. pagkakataon upang marinig ang inyong karanasan diyan personally and as pastor and as evangelist or missionary, no? And I believe yung Opo. mga nanonood sa atin ngayon ay maaring natuto sila dun sa inyong karanasan at binahagi sa amin. Meron po ba kayong gustong sabihin pa? Salamat po. Yes. Opo. Ah, sa mga katulad ko po na nasa ibang bansa na nagmimisyon, alam niyo po bago ako napunta rito wala akong masyadong alam sa
buhay misyonero at buhay ng mga OFWs po natin. Pero nung nandito na po ako, dito ko naramdaman at nakita yung hirap ng isang OFW at yung pangangailangan talaga nila ng spirituality. Yun yung isa po sa aking niluluhod lagi tuwing dawn prayer meeting dito. Kasi po, hindi lang malungkot ang buhay ng isang OFW dahil malayo sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Kahit po yung trabaho mismo, nakita ko, although magandang bansa ito, meron tayong mga kababayan dito na hirap din ang trabaho nila. Mayroon sa kanila, lalo na po, sir, yung mga undocumented. Mga undocumented nating mga kapatid na nandito. Nasubukan ko pong mag-save ng isang OFW na hinabol ng mga immigration dito. Ni-raid yung kanilang factory, nakatakas siya, wala daw siyang maalalang tawagan kundi ako. So, tinawagan ako. Eh, mabuti at meron naman akong lisensya rito. Pinuntahan ko siya. Dinrive ko yung isang sasakyan dito. Pinuntahan ko siya doon sa kanyang lugar na sinabing puntahan ko na siya nagtatago. Inuwi ko siya rito sa church. Hindi din alam ng senior pastor. Nanginginig sa takot. Tinago ko siya rito ng hanggang gabi. Nung magdidilim na, sinundo na siya nung kanyang pinaka-employer. Ganun. Mahirap ang buhay nila. Yung mga undocumented natin, walang magawa ng mga kababayan. Kahit hanggang alas 11 ng gabi sa trabaho. No, hindi naman overtime. Kundi kung ano lang yung sweldo nila talaga, yun lang. Hindi yun overtime. Kahit abutin sila ng alas 11 ng gabi, alas 10. Hindi naman sila makapagreklamo, sir, dahil yun nga po, undocumented. At marami tayong mga kababayan dito na ganon. So, mahirap ang buhay nila. Sabi ko nga, para silang daga na hinahabol kapag panahon ng crackdown dito. May mga time po kasi na nag-announce sila ng crackdown. Kaya marami sa kanila na nahuli. May nahuli po nung crackdown na yun dito, na Pilipino na dalawa. Yun, nakulong doon sa immigration office ng ilang araw bago nakauwi. Bago dineport din sa atin sa Pilipinas. So, ganun. At yun nga po, tuwing may problema silang mabibigat, tumatawag sa akin, Pastor, ganito. Sabi ko, kailangan talaga nila ng spiritual advisor. Itong mga kababayan natin na OFW. Yun nga, saka yung pamilya, mahirap. Maraming problema. Yung magkahiwalay na mag-asawa. Doon ko rin po nakita yung mga karaniwang nagiging problema ng pamilya. So, sabi ko, napakahalaga na masubaybayan ang bawat pamilya ng OFW. Kahit po sana dyan sa atin sa Pilipinas. Yung pamilya dyan ng mga OFW ay masubaybayan din ng ating mga pastor. Okay. Mahirap po ang malayo sa pamilya. So, yun po ang isa pong masasabi. At sana po, hindi naman po sa sana 100% makuha natin yung pagiging religyoso, sabihin natin pagiging aktibo ng mga kapatid natin to, sa mga Koreano. Pero nakita ko po yung importansya talaga ng mga ganitong gawain sa simbahan. Yung ganoong sistema ng gawain pang simbahan. Talaga pong hindi ka malalayo sa Diyos dahil every day, every time, ay meron kang gawain sa Panginoon. At saka sa pagkakaloob talaga naman, na hahangaan mo sila. Every time po na dawn prayer meeting, hindi nawawala na nagbibigay. Dawn prayer meeting ho yun, hindi yung pagsamba. Pero may daladalang sobre, yung nagkakaloob. Ganun sila.
So nakita ko po sa inyong ministeryo, hindi lamang kayo nag-focus sa espiritualidad ng mga tao, kundi holistic yung ginampanan ninyo. Kahit yung mga nangangailangan ng tulong, kamukha nung sinabi nyo, pinatuloy nyo dyan sa inyong tahanan, sa simbahan, at kayo ay naging Mm, sanktuaryo dyan para sa kanila. Opo, opo. Mm, Meron pa pong nagkasakit dito na Pilipina na kailangan umuwi. Ano din po siya, undocumented. Sinamahan ko po hanggang airport at hanggang sa immigration kasi kailangan po niyang mag-surrender Ah, sa immigration. Sabi nila sa akin, "Di ka ba natatakot, Pastor?" Naman ako matatakot, sabi ko, meron naman ako kakong visa, hindi naman nila ako pauwiin. Ayun, sinamahan ko hanggang immigration, hangga't hindi po nakakapasok sa loob ng eroplano, may sakit na aking kapatid na kailangan hindi namin iniwan, hindi ko siya iniwan. At awa ng Diyos, nakauwi naman. napaganda po ng inyong ministeryo at sana po ay patuloy tayo na Mhm. maglingkuran dyan. Huling tanong na lang po, Pastor. Ngayon pong nag-lockdown, paano Sige po. kayo nagkakaroon ng pagsamba dyan? Magbuhat nung Mhm. Marso hanggang ngayon, paano pong inyong ginagawa? Aha. Nung pong kasagsagan ng lockdown ay talaga pong pinagbawal dito ang in-person gathering. So, in-advise ako ng aking senior pastor na mag-live streaming sa FB o kaya o-open ako doon sa sa YouTube ng sarili kong link. Kaya lang, hindi daw pwede yung magkasabay dito sa church, itong mother church, itong malaki. Kaya sa halip na mag-open ako ng YouTube, ang ginawa ko po na paraan ay pinag-open ko yung isang miyembro natin ng account para sa group po namin, sa English Worship Group. So, yun po, every Sunday ay nagpipreach ako. Mayroon naman akong kuha, mayroon akong tiga-operate ng ng cellphone. So, ganun po pero nito po, nagbalik na po kami ngayong November. Meron na po kaming in-person ulit. Kaya lang, marami pa rin mga kumpanya na hindi pa rin pinapupunta yung kanilang mga empleyado, mga OFW. Kaya yung number namin nung linggo ay 15 lang kami nung linggo. Tapos, yun nga din po, hindi rin pwedeng dikit-dikit. Kaya, ano rin, yung social distancing, naka-observe pa rin po kami. So, ganun. Pero kahit po may in-person na rin kami, ay naka-FB live pa rin po kami every Sunday. Alright, maraming pong salamat sa inyo Ganun po. pong time, DS Apple. Huwag po muna kayong aalis at sasamahan niyo Welcome po. kami sa panalangin. Hihilingin ko po kayong manalangin bago ako manalangin Opo. mamaya. For the meantime, pwede kayong mag-mute muna dyan at tayo po yung Sige po. magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. Ano po? Sige po. Sige po. Salamat po, DS Apple. Opo. Mga minamahal na mga kapatid, narito po ang ating mga birthday celebrators sa gabing ito o sa linggo na ito. Sa 13 ay si Brother Romualdo Baclayo Jr. Sa 14 ay si Julian Juan Jr., si Pastor Juan. Si Sister Remy Ruiz. Si Sister Maria Lerma Besas, ito ay sa California. Si Reverend Noel Alfonso. Si Reverend Norman Feliciano ay 15, birthday nila. Si Brother Ruben Dugay, si Sister Vicky Arevalo, si Christian Uy, birthday sa 16, Melvin Lacson,
si Reverend Milo De Vera, si Sister Nancy Celestino, si Attorney Jess Avila ay sa 17, si Reverend Jerry Garcia Jr. sa 17 din, si Sister Esther Matias, 17, si Brother John Alcaide, 17, Sister Jessica Garcia Oledan. Ayan, purihin ng Panginoon sa inyo pong kaarawan sa linggo na ito. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Isama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid na humihiling ng panalangin sa gabing ito. Si Pastor Danny Hernais, patuloy natin siyang isama. Si Brother Ronnie Capili at ang kanyang buong sambahayan. Si Tatang Mario Celestino. Si Pastor Crusaldo Tababa. Patuloy nating isama sa panalangin si Brother Romualdo Baclayo, si Lola Pilar, at si Sister Elisa Limos. Ako'y natutuwa sapagkat si Sister Raquel Mariano, after po na pinanalangin natin kinabukasan ay gumaling daw po siya doon sa kanyang sakit. Kaya pwede na siyang umawit sa ating Panginoon. Patuloy nating isama sa panalangin si Sister Vivian Valera, si Dr. Jason Malyari. I hope kanyang napaglabanan na itong sakit na COVID-19. At patuloy nating isama sa panalangin ang mga matanda ng iglesia, si Tatay Rodi, Tatay Arturo, Tatay Sergio, si Lola Rebecca, si Lola Nati. Kumusta po kayo dyan? Patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga pananalangin at pagtulong sa aming programa dito sa online worship at gayon din sa online misyon at panalangin at gayon din sa ating mga pagsambahay. Ating isama sa pananalangin ang pamilya ng Pagba at Dagwit. Isama natin si Sister Sainya Estel Joy Pagba Dagwit sapagkat kumukuha po siya ngayon ng board exam, medical board exam. Magiging doktor na po ito one of these days, I assure you. Atin pong isama sa panalangin si Mrs. Angelina Pagba, si kapatid na Emily, John, Cynthia Pagba, si Beatrice Dagwit, Lito, at ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na hindi po natin nabanggit. Ang ating kapatid na si Brother Ian Blesley ng Australia, patuloy natin siyang isama sa pananalangin. Patuloy nating isama sa pananalangin ang mga biktima ng Typhoon Rolly. Kami po ay nagkaroon ng special offering at sa susunod na mga araw ay ganun din pong gagawin namin dito sa Chosen UMC. At manalangin din po tayo sapagkat sa kasalukuyan ay papasok ang bagyo dito sa Pilipinas. Dito po sa Nueva Ecija habang tayo po ay nagbo-broadcast ay signal number 3. Yan po. Kaya medyo makikita po nyo nagpa-fluctuate yung signal namin dito. Bumabagyo po dito ngayon sa Pilipinas. Patuloy nating isama sa panalangin ng ating mga frontliners at gayon din ang ministeryo leadership ni Reverend Apple Kunanan sa South Korea. Patuloy nating isama sa panalangin si Myros Kison. Patuloy siyang bigyan ng lakas at kapangyarihan sa Espiritu. Lahat po ng mga manggagawa, mga misyonero, mga pastor, mga diakonisa, mga workers po natin, mga obispo, atin pong isama sila sa pananalangin. At salamat po sa mga nagpo-post sa ating pong social media, lalo na po yung inyong mga post ay mga encouraging and inspiring. Malaki pong tulong ito sa aming pong gawain. At mga minamahal na mga kapatid, patuloy po ang ating pagsambahay sa darating na linggo, November 15.
10:30 sa Baldado family, 2:30 Ruben Rason at Guillermo families, 4:30 sa Daigdigan family. At patuloy din ang ating online worship at maaring ito po ay live na sapagkat meron po tayong pagsamba na, no? In-person worship, alas 7 po ng umaga. And of course, we have discipleship Bible study pag Sabado po, alas 6 ng umaga. At sa darating na Sabado, ay ang ating pong facilitator ay si Dr. John Rason mula po sa Canada. Yan, siya po maglilid ng Bible study natin. Kung gusto po niyong sumama sa ating pong pag-aaral, ay mag-PM po kayo sa akin sapagkat ito po ay through Zoom at ibibigay po namin ang link sa inyo para kayo po ay makasama at pwede kayong magtanong, mag-share, mag-comment sa ating pong Discipleship Bible Study. We have also online Wednesday midweek service hosted by Northwest Nueva Ecija District. Every 6 p.m. po yan. Sa November 18 ay ang Liberty UMC. Ngayon po ay Amazing Grace UMC. At siyempre pa itong ating misyon at panalangin ay patuloy po, no? At patuloy ang ating pag-aanyaya at pag-iimbita ng mga guest natin, ng mga pastor, misyonero, no? Kahit po sila pastor, evangelist, mga laiko na merong karanasan sa misyon, atin po silang inaanyahan. Kaya salamat po kay D.S. Apple Cunanan sa pagpapaunlak niya sa atin sa gabing ito. Sa darating na Wednesday, November 18, ay si Reverend June Tanguna naman mula po sa Mindanao. Napakalawak din po ang kanyang ministry o misyon doon sa Mindanao. So atin po siyang guest sa susunod na Miyerkules. And of course, November 25, si Reverend Leo Alvaro from London. London naman ito. December 2nd, si Reverend Dan Hernaez from Houston, Texas. Sa December 9, si Reverend Alan Casuco from California. December 16, si Engineer Jesse Rojas ng California. December 30, si Reverend Oliver Pineda, ang dati pong prior ng OSL. Atin po siyang inanyahan dito. And of course, patuloy po tayo sa ating pong mga gawain. Meron po tayong podcast, no? At makikita po niyo sa aking likuran itong mga podcast natin. Sana po ay subaybayan niyo kami. Ito po yung audio. No? And of course, meron po tayong in-person worship sa ating pong sanctuaryo sa darating na pong linggo. And of course, we need to observe the protocol. Physical distancing, 1 meter ang ating pong pagitan. No? Magsuot po kayo ng face masks, face shields, no? And mag-shower din po tayo bago papasok sa simbahan. Ano? At tatawag po kayo kay Teacher Vanessa upang magpa-register, magkaroon po kayo ng numero. Tingnan po niyo sa Korea, nagkakaroon po ng silosan kasi hindi sila makapasok. So, kumuha po kayo ng numero upang kayo po ay makapasok. Ano? At pagdating po ng alas 7 ng umaga, close na po ito. Kailangan before 7, nandito na po kayo sa loob. Pagdating ng 7, sisimulan na po yung ating pagsamba. To-close na po natin yung ating pinto. No? This is the first time na mangyayari po ito. Kaya kailangan maaga po tayo dito. And by the way, ang pupwede lang po na pumunta rito sa linggo ay yung ages 15 hanggang 65. Ayan. Pero ginagawan po natin ang paraan kung paano natin maanyayahan, makasama sa pagsamba, yung mga hindi po pwede dito sa protocol na ito. So ipanalangin niyo po kami. At ngayon naman po ay pupunta tayo sa Facebook at titingnan po natin yung mga kapatid natin na naka-online ngayon.
baka may prayer request sila. Bear with us, ano? Panalangin po natin ang ministry ni D.S. Nestor Tangunan. Ayan. Si Gloria Ocampo, prayer request niya, ang kanyang anak. Pray for my son po. His last hearing ay sa November 17. Ayan. Prayer para sa baby ni Ma'am Everly Esperanzate Payoyo Cabrillas at ni Sir Pablo Diocareza Cabrillas. Ayan. Mula po kay kapatid na Ana Ruth Daigdigan. Ayan. Isama natin sa panalangin si Miko Bongolan. Ayan. Kumukuha daw siya ngayon ng Physician Licensure Examination. So yan ay mula kay Reverend Leonardo Alvaro na magiging panauhin natin dito. No? Mula po sa London yan. At ipanalangin natin lahat mga kasama natin dito ngayon, si kapatid na Goni Manlapig ng Cabiao, Lira Flor Arosena, Elisa Cabanela, alright, sino pa? Ana Ruth Daigdigan, Gloria Ocampo, D.S. Tangunan, Melenching Fernandez, yan, si Teacher Vanessa, si kapatid na Janet. Hindi ko na makita yung iba dito, ano po? But anyway, sasagutin po natin mamaya after this. No? Ngayon po ay magtutungo tayo sa ating pong pananalangin. Hihilingin muna natin si D.S. Apple na manalangin at susunod po ako. Pagkatapos po ng kanyang panalangin. D.S. Apple, kindly lead us in prayer. Sige po. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at mahabagin naming Diyos, salamat Panginoon sa patuloy na pagpapadama mo sa amin ng iyong kabutihan at ng iyong pag-ibig. Panginoon, patuloy namin isinasamo sa iyo na tulungan mo kami sa mga panahong ito na dumaon at mga pagsubok. Dakilang Ama, patatagin mo ang aming mga pananampalataya. Palakasin mo ang aming mga loob. Kaalinsabay, Panginoon, ang pag-asa at pananampalataya na patuloy mo kaming iingatan, ilalayo sa anumang kapahamakan at poproteksyonan. Dakilang Diyos, itinataas ko po sa iyo ang mga kababayan namin na mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Panginoon, napakahirap ng kanilang mga pinagdaraanan, lalo tigit sa panahong ito. Dakilang Ama, tulungan mo po sila, gabayan, samahan lagi, ilayo sa anumang kapahamakan. O Lord, sinasamo ko rin po sa iyo na tulungan mo ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas, na ngayon ay nasa isang panganib na naman dulot ng bagyo. Dakilang Ama, proteksyonan mo po ang aming bansa. Gabayan mo po ang aming bayan. Dakilang Diyos, dinadalangin ko po sa iyo ang pananampalataya ng aming mga kababayan. Panginoon, patatagin mo hindi lamang ang aming pananampalataya, kundi patatagin mo ang aming kalooban. At sa ganitong mga diwa o dakilang Ama, magkumapit kami sa iyo at magsumidhi kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo lamang ang matibay naming pag-asa at kalasag sa mga panahon na katulad nito. Salamat, Panginoon, sa programang ito
na kung saan, Panginoon, ay nakakapagbahagi ng mga karanasan na nagpapatatag at nagpapalawak sa kaalaman at gayon din naman nakapagbabahaginan ng mga magagandang ehemplo sa paglilingkod at pananampalataya. Salamat po sa aming pastor, Pastor Arevalo, na nangunguna sa gawain ito sa Himpapawid o Dakilang Diyos, ang misyon at panalangin. Pagpalain mo siya, ang kanyang ministeryo, at gayon din ang buong kapatiran na kanyang pinaglilingkuran. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makabahagi sa gawain ito ng kanilang iglesia. O Lord, maraming salamat. At binabalik ko po sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, sa diwa ng kapakumbabaan. Amin pong binanggit, binasa ang mga kapatid naming nagdaraos at magdaraos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan, O Diyos. Patuloy mo silang samahan sa lahat ng pagkakataon. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga ambisyon sa buhay, ang kanilang mga pangarap. Sapagkat naniniwala kami, O Diyos, ikaw lamang ang makapagbibigay ng mga ito sa kanilang mga buhay. Lord, aming itinataas sa iyo ang mga binanggit naming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos. Make them whole, O Lord. At nawa ay samahan mo sila sa lahat ng pagkakataon. At ang mga doktor at nurses na tumitingin sa kanila ay yung pagpalain din. Hinihiling po namin, O Diyos, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang sumama sa bawat sa kanila at magpagaling sa bawat sa kanila. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang ang makapagpapagaling sa bawat sa kanila. Sapagkat ito ang ginawa mo magbuhat ng una at ito'y nagpapatuloy. Dinadalangin namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magpapalakas sa bawat isa sa kanila. Hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy kang magbantay sa mga kapatid namin na nakakaranas ngayon ng dagok ng COVID-19. Dalangin po namin, O Diyos, na bantayan mo sila at ikaw magpagaling sa bawat isa sa kanila. Inilalapit po namin, O Diyos, ang lahat ng mga matanda ng iglesia. Lalong higit, O Diyos, yung mga mayroong karamdaman. At gayon din, O Diyos, sa mga kapatid naming naghihina sa kanilang pananampalataya, O Diyos, ikaw ang magpalakas sa kanila. Alam po namin, O Diyos, na kami ay naligtas sa pamagitan ng iyong biyaya. Sana, O Diyos, amin itong tugunin sa pamagitan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord, inilalapit po namin ang lahat ng mga donors namin, lahat po ng mga kapatid namin na nagkakaloob sa abot ng kanilang kakayanan. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Patuloy mong bigyan sila ng mga biyaya. Patuloy mong gawin silang mabuting katiwala ng lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa kanila. Nilalapit namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na ngayon ay nag-i-exam upang maging doktor. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ka na magbigay ng kalusugan at karunungan sa bawat isa sa kanila. Nilalapit namin sa iyo si Sainya Estel Joy, O Lord. At gayon din, O Diyos, aming nilalapit sa iyo ang kapatid na Miko Bungolan na kumukuha din ng examination. Sana, O Diyos, patuloy ka sa kanila na magbigay ng karunungan at kagalingan.
Aming nilalapit sa iyo ang mga kapatid namin na hindi namin kapiling ngayon. Saman sila naroon, patuloy kang magpala sa kanila. Nilalapit din namin ang mga biktima ng bagyo at gayon din, O Diyos, hinihiling namin na ang bagyong ito'y lumayo sa aming bansa sa lalong madaling panahon sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang pwedeng gumawa nito. Nawa, O Diyos, ay ang mga biktima ay matulungan ng mga kapatid namin at gayon din, O Diyos, ng gobyerno. At higit sa lahat, O Diyos, ipuin mo sila, ikaw magpagaling sa kanila, tulungan mo silang makabangon, O Diyos. Aming nilalapit sa iyo ang lahat ng mga frontliners. Saman sila naroon, Panginoon, patuloy kang magpala sa kanila. Nilalapit namin sa iyo, O Diyos, ang misyon, ang pangunguna ni Reverend Apple Cunanan doon sa South Korea. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan at karunungan. Sasamahan mo siya, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Ilalayo mo siya, O Diyos, sa anumang kapahamakan at sa anumang karamdaman. Naniniwala ako, Diyos, na ikaw ang patuloy sa kanya at patuloy mo siyang bibigyan ng kagalakan. Patuloy mo siyang sasamahan, hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong sambahayan, saman sila naroon ngayon. At gayon din, O Diyos, ang lahat ng mga manggagawa, aming nilalapit sila sa iyo. Patuloy kang magpala sa kanila, patuloy kang mag-ingat sa kanila. At sana kahit sa gitna ng mga panganib na aming nakakaharap sa araw-araw, ay patuloy kami na manalangin at maglingkod sa iyo. Amen. Diyos, kami naniniwala na ang kagalingan ng mga kapatid namin ay dahil sa iyo. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay mapagpala, ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na hinihiling namin na magpagaling sa bawat isa kanila. O Diyos, marami po kaming gawain dito sa Chosen UMC. Amin po itong binanggit at nawa po isamahan mo po kami sa pagpapatuloy ng aming misyon na ito, na ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng mga ito. O Lord, ito po ang aming kahilingan sa iyo, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. 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 Salamat po at sinamahan nyo kami ngayon hanggang matapos ang broadcast na ito. Dahil diyan, mayroon po akong regalo para sa inyo. 2 e-books. At kung gusto po nyo ito, ay mag-PM lang po kayo sa akin at pagbibigyan po namin kayo. Ngunit aking pong hinihiling sa inyo na i-share po ninyo itong video na ito. Itong katatapos na video na ito, ay i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, sana po mag-subscribe kayo doon sa ating pong channel. Ang pangalan po o pamagat ng ating pong YouTube channel ay Hope Bringer. Yan. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig, panonood. Salamat po, Reverend Apple Cunanan, for joining us this evening. Muli po ay magkita-kita tayo sa susunod na Miyerkules. Same time, same channel. Dito pa rin po sa Misyon at Panalangin. God bless you all.